Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is... Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. This is a show where I share with you insights from my interviews, my newsletter, sui generis, and verified information in general. In other words, hindi Marites. Napansin niyo ba na si Senator Amy Marcos ay kumikiling sa China? Sa issue na ito, nagkakaiba ang magkapatid. Si President Marcos ay nagdeklara na hindi siya papayag na agawin ng isang foreign power kahit 1 inch ng teritoryo natin. Hindi niya binanggit ang China, pero alam natin na China claims our waters sa ating exclusive economic zone. Starboard siya. Nung nilaser ng China ang barko ng ating Coast Guard, ipinatawag ni Presidente Marcos ang Chinese ambassador sa Malacanang. First time ito na ang presidente mismo ang kumausap sa isang ambassador para ipaalam ang protesta ng Pilipinas. Sa Senado naman, si Amy ang chair ng Foreign Relations Committee at ilang beses niyang ipinakita ang kanyang pagsimpatya para sa China. Sabi naman ninyo, no, expected action to be derived from diplomatic protest, simply to put it on record and the other party on notice. That being the case, is there a better way of doing this that is less confrontational and less anti-culturally Asian? Sa isang public hearing, itinanong ni Amy ang officials ng Department of Foreign Affairs or DFA kung bakit lagi silang nagsasampa ng diplomatic protest laban sa China. Epektibo ba? Ayon kay Amy, dinededma naman tayo ng China. Ang sagot ng taga-DFA, lahat ng protesta laban sa China ay tungkol sa mga iligal na aksyon nila sa West Philippine Sea. Illegal fishing, illegal presence ng kanilang mga barko, at harassment ng ating mga fishermen. Ang pagsampa ng protesta ay karapatan ng ating bansa ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At sa pagprotesta, sinisiguro ng ating bansa na hindi mapupunta sa iba ang ating teritoryo. Pinagalitan din ni Amy ang ating Coast Guard. Sabi niya, paikot-ikot lang daw sila sa kanilang patrolya sa West Philippine Sea at wala naman silang ginagawa. Alam natin na ang Coast Guard ang nasa front lines sa pagpoprotekta ng West Philippine Sea. Hindi totoo ang alegasyon ni Amy, sabi ni Admiral Artemio Abu, dating pinuno ng Coast Guard. In fact, naglagay sila ng mga navigational buoys sa West Philippine Sea na nagsisilbing gabay sa mga barko. Ang mga buoys ay sovereign markers din, patibay na atin ang West Philippine Sea. Hindi na siguro tayo dapat magulat na kaibigan si Amy ng China. Noong 2019, nung nangangampanya siya para sa Senado, sinabi niya na ang Pilipinas daw ang nag-umpisa ng gulo sa West Philippine Sea dahil nag-file ang gobyerno ng kaso laban sa China sa International Arbitration Court. Ito ay nangyari pa noong 2013. Nakalimutan ni Amy na inangkin ng China ang Mischief Reef noong 1995 at Scarborough Shoal noong 2011. Sa bagay, ito ang sinabi ni Amy sa isang mataas na opisyal ng China na dumalaw sa Pilipinas noong August 2022. We consider Chinese officialdom and the party really personal friends and allies from a long, long time. Marami nang nangyari mula nung sinabi ito ni Amy, mas naging lantaran na ang pagbuburi ng China sa West Philippine Sea. Nitong mga nakaraang linggo, binangga ng China Coast Guard ang isa sa resupply boats ng ating Navy. At sumunod naman ay binugahan ng water cannon ang isa sa mga ito. Ganyan ba ang tunay na friends and allies? Para sa iba pang trivia videos kagaya nito, sundan ang Rappler sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.